Hello, magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal na kaibigan. Mga bossing, hello po sa inyo. Ako nga po pala si Sangyo. Kung hindi nyo po ako kilala, samahan nyo ako para makilala nyo ako. Anyway, natatandaan nyo ba to? Nung nag-viral na patrolman police. Hindi eh. Hindi pala, sorry. Hindi na siya patrolman nun eh. Matagal na daw to resign eh. Amang tago pa bago hinuli si Duterte. Ha? Pero nag-vlog siya ko na naka-uniform pa yata ang hayop na yon. Nasa kotse siya nun eh, habang inuhuli si Duterte, umiiyak. Gumagano siya. Ako, mag-resign na ako at hinuli si Digong. Sabi niya. Si Digong ang tatay ko, hinuli siya. Sabi ganon. At hindi ako susunod ako ay sa pulis. Sabi niya ganon. Hindi ako susunod sa anumang utos ng presidente kung ito'y mali. Especially sa paghuli kay Duterte, maling-mali yun. Sabi ganon. Alam mo iho, okay na sana eh. Naglabas ka ng iyong hinanaing eh. Okay na sana yun, pero huwag ka lang sanang nag-aklas. Hindi ka sanang nagtawag ng people power. Baka hindi ka kinasuhan, iho. At nag-resign ka muna sana. Okay? Ngayon, ang dami pong pang-vlog. Ang dami pong paninira, ang dami mong pangungutya sa pulis, sa Napolcom, sa hepe. Ngayon, pinatulang ka. Trinabaho ka. Iho. Ngayon, inaresto ka na sa kasong inciting to sedition. Okay? Kung nanahimik ka na lang, nag-inom ka na lang, at doon ka na lang nagngaw-ngaw na umiyak ka ng umiyak sa bahay nyo, iho, para lang sana mailabas mo ang iyong sama na loob pagkahuli mo kay Digong. Ngayon, okay na sana eh, tanggal ka na sana man eh. Alam mo pare, hindi ka naman kasi ikaw yung kahit mali man ng utos, hindi ikaw yung magdedetermine na mali. Nandyan ho ang ating kataas-taasang hukuman. Supreme Court. Akala ko ba'y pulis ka nung hindi mo alam hayop ka? Di sana ginastos mo yung iyong sahod sa pagbablog at nagpetisyon ka sa Supreme Court para questionin ang pagkahuli kay Duterte. Hindi yung sinira mong buhay mong animal ka. Trinabaho ka General Torre pa yan. Ayan. Ano nangyari ngayon sa'yo? Iho. Panoorin nga muna natin to. Police Office na inaresto kahapon ang dinismiss na polis ng Quezon City Police District na si dating patrolman Francis Pontillas. Kaugnay ito sa arrest warrant na inisyu ng Quezon City RTC Branch 224 dahil sa kasong inciting to sedition na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kung maalala, naging viral si Pontillas matapos banatan sa social media ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos at questionin ang pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Major Hazel. Hindi naman kasi sa social media, sa lahat ng inaaresto, hindi naman kasi sa social media ang tamang venue para po questionin ang inyong mga idolo. Hindi doon eh. Gago! Meron tayong kataas-taasang hukuman, ang Supreme Court. Na nasa Malate lang naman po eh. Bakit ganun? Dinala nyo sa social media ang kaek-ekan nyo. Ako nga eh, napabalik-balik sa LTO eh. Na hindi pa trina-transfer yung change of ownership ng aking motorsiklo eh. Hindi pa muna ako nagreklamo eh. May karapatan sana akong magngaw-ngaw sa social media ngayon. I-vlog ko yun. Pero hindi ko pa ginagawa. Kasi hindi yun ang totoong venue. Pwede kong questionin nyo. Pupunta na lang ako kay Rapi Tulfo pag ganun. Punta na lang ako kay DUTR Secretary Vince Dizon. Ganun yun. Hindi yung social media. Ikan mo, Francis. Hazel Azilo, ang spokesperson ng NCRPO,
na nakapiit pa rin sa kasalukuyan sa QCPD si Pontillas. May piyansa na 36,000 ang kaso ng nabanggit na pulis. Piyansa naman pala. Dinismiss sa serbisyo si Pontillas dahil sa grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government. Kinumpirma sa Super Radio DCWB ng National... Yun ang isa sa mga vlog niya yun yung disloyalty daw sa government. Yun, empleyado ka kasi na gobyerno. Ha? Sasagutin ko lang yung mga previous vlog niyan. Empleyado siya ng gobyerno. Hindi yung, lalo't pulis siya, ang commander-in-chief niya ay si Bongbong Marcos. Okay? Hindi yun ang Man, hindi ikaw ang makakapagdetermine na mali si Bongbong Marcos. Nandyan ang kataas-taasang hukuman, pare. Para sa lahat ng pulis na gusto mag-class, bago kayo mag-ngaw-ngaw sa social media, you should resign first. That's it. Mas maganda kung mag-resign po muna kayo bago kayo mag-ngaw-ngaw. Kumuha muna kayo ng mga pension nyo, yung mga lansam nyo. Kunin nyo muna bago kayo mag-resign. Or, bago kayo mag-ngaw-ngaw. Para hindi masisira ang buhay ninyo. Puta na. Nasisira ang buhay nyo dahil kay Duterte. Ayusin nyo. Hindi lang naman, ay nako, Diyos mio, Marima. Hindi, ulitin ko, okay? Kung mali ang gobyerno, hindi ko sinasabing tama sila. Kung mali ang gobyerno, questionin nyo sa Supreme Court. Yun ang tamang venue. Kung hindi man kayo makakapag-recruit ng at least 10 million, 15 million na tao na magpupunta sa EDSA, magpupunta sa Malacanang, isara nyo na ho ang bibig nyo. Isara nyo na po ang bibig nyo. Gago! Yun lamang ho, hanggang sa muli, magandang araw po sa atin lahat. At least teka lang wait lang At least, ngayong administrasyon na to, walang nagbubulag taang mga kung ano-ano dyan. Kaya ang request lang naman natin kay General Torre, police visibility, para maiwasan natin yung mga hinayupak na krimen na yan. Yung mga hinayupak na hold-tupper, mga rapist, mga snatcher, di ba? Yung mga problema ng hinanaing ng mga maliliit nating kababayan na walang sasakyan, nagko-commute, nagmumotorsiklo lang, pero yung mga may sasakyan naman na SUV, mga bulletproof na yan, at least hindi magreklamo yun, di ba? Dinigin din natin yung mga reklamo ng maliliit nating kababayan. Hanggang sa muli, magandang araw po sa ating lahat. Adios! Adios!